From alleged threats to a possible trail leading to a hitman, NBI Chief Melvin Matibag reveals on the 8th day of the impeachment trial that persons of interest have been identified in Vice President Sara Duterte's supposed kill threat against President Marcos. And while the battle in the Senate rages on, the country's military welcomes a new man at the helm. Army head Antonio Navarrete earns his 4th star to become the new chief of the armed forces, succeeding retired General Romeo Browner Jr. Good evening, you're watching Political Beat. I am Lourdes de Vera. Day 8 of Vice President Sara Duterte's impeachment trial centered on NBI Director Melvin Matibag, the prosecution's final witness for the article on alleged grave threats. Matibag said that the NBI treated Duterte's statements not as mere threats, but as a possible assassination plot against President Marcos and a serious, active, and continuing national security risk. He also revealed that the agency has identified persons of interest who could lead investigators to the person Duterte allegedly contacted to carry out the assassination. Their identities were not disclosed due to the ongoing probe. The prosecution presented materials used in the NBI's threat assessment, including footage of Duterte punching a court sheriff in 2011 and an affidavit of self-confessed Davao Death Squad member Arturo Las Cañas. But Presiding Officer Chief Escudero limited the use of the Las Cañas affidavit, ruling that it could only show what the NBI reviewed and not prove the truth of its allegations. During cross-examination, the defense questioned Matibag's personal knowledge of the original investigation. Matibag admitted that he did not personally issue the initial subpoenas or conduct the interviews, as he only became NBI director in February 2026. Defense also raised possible bias, citing his wife's endorsement of the impeachment complaint and his past opinion columns critical of Duterte. Matibag insisted that the NBI's probe was based on evidence, procedure, and its legal mandate. The court adjourned for the day, and there will be no impeachment trial on July 27 and 28. Proceedings shall resume on July 29 from 10 a.m. to 3 p.m., the same schedule that will be followed for all succeeding trial sessions beginning August. As mentioned, the 8th day of the Vice President's impeachment trial has officially wrapped. Let's get the update from mobile journalist Merymon Reyes reporting live from the Senate. Merymon, okay, key takeaways from today's trial and yung ini-expect ng lahat na showdown ni Director Matibag at ng Cayetanos, nangyari ba? Lord, unang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kinoconsider na ng NBI na hindi lang basta-basta raw statements or threat itong binitiwan na salita ni VP Sara against the first couple and former House Speaker Martin Romualdez, kundi possibly a confessed plan na talaga to assassinate them. And ang sinasabi pa dito, any threat against the President is also a threat to national security as it could lead to public disorder, instability, and destabilization of both the government and the country. Kung yung mga unang witnesses from the NBI nakatutok sa authentication ng online press briefing, sa ginawang investigation ng Cybercrime Division ng NBI, ang pinaka-tinutukan din ngayon ni Matibag ay yung special task force na binuo para nga dito sa probing pa rin sa supposed threat sa binitiwan ni VP Sara. And this is also due to the broad scope of the investigation, the urgent need to address the alleged threats, and the potential impact this could have on the stability of the government. Tinignan din dito yung pattern daw na, for example, yung pinlingan na video noong 2011 na may sinuntok at least 4 times itong si VP Sara during that time, Davao City Mayor, ng isang sheriff na supposedly nagdadala lang ng legal order for a demolition order. Nagbasa rin ng portions ng isang affidavit itong si Matibag na ninanarrate na part daw ng arkitekto ng Toplan-Tokhang itong si Duterte. May orders daw na kidnapin at i-bury sa quarries itong supposed criminals or drug users para raw hindi ma-expose ng media. Plus yung statements din from
her sibling, Davao City Mayor Baste Duterte, noong isang Rage Coalition na pagpupulong naman kung saan sinabi niya, isang ulo lang daw ang gusto nila at ito raw ang ulo ni BBM, ni Pangulong Bongbong Marcos. So, tinitingnan nila dito, is there conspiracy? Is there a pattern? Kasi bukod kay VP Sara noong 2024, ngayon din daw ang nakikita, may nai-impluwensyahan to also do the same remarks. And hindi lang dito kay Duterte, maging people din online na binubuhusan din daw ng threats itong si Pangulo. Ang mangyayari bukas ay continuation ng recross at redirect examination plus questions ng senator judges. Kaya si Director Matibag, hindi pa sila tapos, hindi pa sila nakakapagtuos talaga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano or other senator judges. Lord. So, okay, bago tayo doon sa testimonya ni Matibag, yung pinag-usapan kahapon na wala na sanang mga manifestations na walang kinalaman sa trial, yan ba ay nasunod? Mukhang ano, no? Mukhang mabilis agad. Napaupo agad itong si Director Matibag. Wala nang ibang mga nagbigay pa ng mga maiksing talumpati at mahabang talumpati. Mas mabilis pa sa alas 4 na nagbigay agad ng reminder kanina si Presiding Officer Senator Chis Escudero dito kay Director Matibag na yung mga bagay, kung may statements siya pertaining to Senator Judges na walang kinalaman sa impeachment trial proceeding, hindi ngayon ang tamang lugar, ang tamang oras dyan. Yung manifestations, as an example, nila Senator Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, tungkol sa coincidental lang daw ba na may investigation ulit ang NBI sa 2019 Southeast Asian Games. Lahat ng mga yan referred na sa Senate Committee, ang nabanggit Committee on Rules, at sa regular session na sa plenary ng Senado na ito pag-uusapan. Kaya wala tayong narinig so far whatsoever na manifestations from senator judges directed to Matibag na walang kinalaman sa impeachment trial. Lord. Pinayagan ba ng korte ito kung may mga bagong mga elementong na-introduce doon sa testimonya? At paano nag-respond ang court when the defense asked for a continuance? Actually, ang isa kasi tinitingnan nila dito, yung oras. Part talaga ng impeachment trial proceeding after ng direct examination from the prosecution, may cross-examination from the defense. Pwedeng magbato ng question itong senator judges in between, pero pwede rin talagang magkaroon ng recross at redirect examination again from both of the panels. So, since ang nasabi na ni Senator Escudero, mukhang kakailanganin pa talaga ng more time dahil marami pa mga katanungan din itong senator judges, si Dr. Matibag bukas nandito rin sa Senado para nga sa pagpapatuloy nun. Yung pinalabas sa mga video supposedly ni then Davao Mayor Sara Duterte, no, na pinipisikal itong court sheriff noon, ito ba ay ang aim nito is to establish what sort of pattern, Mary Mon? Yung pattern pagdating sa violence, yung let's say tendency to do violent acts. Kaya lumalabas dito, may motibo ba, may pattern ba, ano ba yung bakit ba may ganitong pakay, plus meron ngang impluwensya. Ang tinatawag dito kinetic force na sinasabi ni Director Matibag na dahil sa kilusin sa mga binitiwang salita ng bise, makakapag-udyok din ito, magkukos daw ng pagiging maligalig, mag-uudyok daw ng gulo, ng chaos, ng destabilization. And that includes din yung pagbibitiw pa ng same statements or threats against the president, especially online kasi nagmo-monitor din daw sila sa social media, and nung tinitingnan nila, nagba-backtrack sila, marami sila nakikitang baga may repetition, may pattern na ganito ang nangyayari. So yung tendency pagdating sa violent acts, yun yung pinapakita doon sa pinlay na video. Plus yung narratives nga na part ng oplantokhang itong si VP Sara, while ang nagiging contest dyan ng defense, hindi na-authorized yung affidavit ni Las Cañas, hindi raw pirmado, so hindi raw ito dapat tinatanggap. Pero ang naging ruling naman ng court, pasok yan, pero hindi para i-verify ni Matibag yung nangyari talaga, kundi dahil ni-review lang daw nila itong supposed allegations na nandun sa loob ng affidavit. Oo, pero before that, matindi ang pagtutol itong defense at dinadaan sa mga technical na mga detalye, no? Ang pagpapakita ng mga ebidensyang yan. Tama, that includes yung may nabanggit kasi sa rules itong sa batas itong si Attorney
Mark Binluan patungkol doon sa personal knowledge. Kasi ang nagiging tanong dito kay Matibag, may idea ba siya sa naging probe noong 2024 ng NBI? Ang sinasabi ni Matibag, wala raw siyang personal knowledge kasi nga appointed lang siya February 2026. So, ang tinitimbang dito sa nakikita natin ng defense is yung credibility ni Matibag as NBI director. Pero ang nililinaw naman ni Matibag, binabasa niya raw lahat ng reports ng investigation plus itong sa special task force siya naman din ang nangunguna din dito. So, hiwalay yung NBI probe na yon plus itong special task force na ginagawa dito nga sa supposed threats ni VP Sara. Okay, ibang issue naman. Ang defense and also questioned the impartiality of Matibag kasi sinasabi kasama yung misis niya na isang kongresista ng Batangas doon sa Tama. sa impeachment complaint sa House. At yung sa mga columns no, na sinusulat ni Director Matibag, nasabihin natin ay laban dito, tahasang laban sa Vice President, sa pamilya pa Duterte. Lord, ang nasabi dyan ni Director Matibag, yung tungkol sa kanyang may bahay, hiwalay daw ang trabaho nun sa Kamara, sa House of Representatives, sa kanyang katungkulan bilang NBI Director. At sinasabi niya, lahat ng ginagawang investigasyon ng NBI, it's led by documentary evidence, lahat ng info na meron sila, yung case build-up na ginagawa nila, yung outsourcing na ginagawa nila, yun yung pinakabasehan nila. Plus, nilinaw din ni Director Matibag na wala raw papel si Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawang NBI probe. Ang nagiging tanong kasi dito yung appointment daw sa kanya as NBI Director ngayong Marcos administration. Pero nilinaw ni Matibag, the President has nothing to do with the probe. And then yung iba na mga circulating nga, ang sinasabi rin, may tendency nga ng naging emotional itong si Matibag pero hindi nito naapektuhan yung isinasagawang investigasyon ng NBI. Okay, ano ang aasahan natin? So bukas ipagpapatuloy, Mary Mon, bigay mo lang sa layout mo lang yung maaring expect bukas. Lord, tomorrow, dapat talaga ang nasa schedule is magpo-proceed na sa susunod na article of impeachment yung prosecution. Ito yung tungkol sa alleged misuse of public funds, yung to be specific, yung confidential funds. Merong pinapasapina na bank branch managers, pero mukhang mangyayari muna bukas, continuation nitong recross, redirect examination, asking of questions from Senator Judges kay Director Melvin Matibag. And then, ang titignan natin, kasi ang lilinawin natin, yung sinabi kasi kanina ni presiding officer, may mga ipapasapina na lang daw ulit na bago. So, potentially yung witnesses for tomorrow, baka magkaroon ng epekto yung schedule. Pero ang malinaw, after tomorrow, next week, July 27, dahil SONA ito, walang impeachment trial. July 28, wala rin daw munang trial kasi may counter SONA ang minority, which is traditionally part daw talaga ng SONA. And then Wednesday, tuloy na ulit ang impeachment trial. Pero ang pagsisimula na nito as agreed by Senator Judges sa ginawa daw nilang caucus, umaga hanggang alas 3 ng hapon. 4 p.m., yun na yung schedule for the session, regular session na ng Senado. Wait, 4 p.m. ang start ng regular session. So ang simula ng impeachment trial sa umaga ay? 10 a.m. 10 a.m. to 3 p.m. with breaks in between for cause of nature daw. Baka naman mapagod masyado ang mga senador natin yan. Meron so 27, 28, wala. Walang impeachment trial. SONA, tas counter SONA ng 28 Tuesday. So next week, Wednesday lang ang araw na may impeachment trial. And then next week, balik na ulit, Mondays to Wednesdays. Pero kaibahan, umaga hanggang alas 3 ng hapon na ang trial. And then 4 p.m., regular session na ito. At yung inaabangan din natin sa mga susunod na araw, may committee hearings na rin na gagawin. Alright, on that note, pahinga ka, Mary Mon Reyes. Nag-uulat live mula sa Senado. Alright, don't go away. More developments ahead here on Political Beat. Malacanang says it would be more appropriate for the impeachment court and not the president to issue any subpoena for Vice President Sara Duterte's tax records. And to help us better understand all these matters and other issues surrounding the case, we are joined by former BIR Commissioner Kim Henares.
Commissioner, salamat po sa pagpunta. Alam ko, normally sa Zoom lang kayo nakakausap. Pero thank you for taking time out. Yeah. Thank you for inviting me. Opo, mas interesting yung pinag-uusapan namin away from the camera. Bago tayo nag-start, Commissioner, okay, nagulat ba kayo ng pinayagan ng presiding officer? O so far, dalawa na kasi tayong impeachment na proseso, lahat pinayagan naman, almost same thing. Actually, yung presiding, ang hindi ako conforme yung pagsupina sa AMLC, sa Anti-Money Laundering Council. Kasi maliwanag ho sa batas ng Anti-Money Laundering Council na lahat na information nila is confidential. At walang exception ho yan. In fact, pag naglabas ka ng information, may fine, may imprisonment pa yan. No? So, para sa akin, yung pagsupina ng AMLC, although wala naman problema, isusupina siya, pero na AMLC, hindi siya pwede mag-testify. Kasi yun ang maliwanag sa batas nila. Tsaka secondly, hindi na naman kailangan yung testimony ng AMLC kasi nasupina mo na lahat ng bank record. So, yun na yung information na gusto mong hanapin sa AMLC, nandun na sa bank record. So, para sa akin, dapat hindi mo na isinipina si AMLC kasi it taints the testimony. No? So, it makes the whole thing more tainted. Whereas kung diretso ka sa bangko lang, maliwanag may exception yun eh. So, pwede ho siya mag-present. Saka lahat na information na gusto mo, nandoon na naman ho. Saka yun hong headline nyo, na sabi ni Malacanang na hindi naman kailangan si President. Yun ang impression ko na... Maraming ganong legal opinion sa hindi na kailangan. Pwede, court mismo pwede siyang mag-preside. Pwede niyang sabihin na i-open to. Hindi. Sorry, na pala. Okay, go. Kasi, maski impeachment court under pa rin siya sa batas ng Pilipinas. So, kailangan sumunod ka dun sa batas. So, tama na ang impeachment court, isusupina siya. Ngayon, ang next step sa commissioner is kung gusto niyang ibigay yung return, humingi ho siya ng permiso sa presidente. Kung hindi ho bibigyan ng permiso ng presidente, hindi ho siya pwede magbigay ng mga dokumento. Hindi siya pwedeng on her own volition. No, because the law is very clear that you have to have the authority of the president. Medyo, that would always put the president in a bind. Kasi parang, at one point, sabihin, parang inakikialam siya eh. Hindi, pero ang presumption niyo ho kasi, yung return niya, meron kayong makikita. Sa bagay. As of now, wala pa naman ho yan presumption, di ba? So, gusto ho lang malaman ng lahat na tao, ano ba ho yung nire-report nyo. So, as far as you are concerned, you don't know what hindi naman ibig sabihin, magbinigyan mo ng authority na it May will be... makakita agad. Or malay nyo, baka yung return na yan is ang laki nung nire-report niya na justify ho yung lahat ng sinasabi nilang, di ba? Ay, may tatanong ako tungkol dyan mamaya. Okay, pero sinasabi ninyo lagi na tayo na lang yung last two countries sa buong mundo na may bank secrecy law. May bank secrecy law. Pero ano ho ba yung wisdom behind yung mga dollar accounts ay hindi raw pwedeng galawin ng kahit sino? Alam nyo, yung bank secrecy sa dollar account, in-implement ho yun, yung panahon na meron pa ho tayong panaginip na maging financial center sa Asia. Pero sa totoo lang, gising na tayong lahat at hindi na ho mangyayari yan. So, yung batas na yan is passé na ho. No? So, yung panahon na yan, gusto natin umakit ng mga deposit na foreign currency sa Pilipinas at sinasabi natin, pag dinala nyo dito, protektado ho yan. Yun ho yung dahilan. Pero, wala naman tayong pag-asa maging financial center ng Asia. Nakuha na yan ng Hong Kong at Singapore. At siguro ngayon ng Shanghai, di ba, ng China. China. Wala masama sa mga pangarap, Commissioner. Hindi, pero yung pangarap natin, dapat based on reality. So, para mahikayat mag-invest sa mga mga tao na magdala dito. So, para sa akin, itong impeachment at saka yung flood control
controversy is showing na kung talagang gusto natin na maging transparent at hindi makalusot itong criminality na ito, kailangan very transparent ho tayo sa mga information natin. No? Like bank secrecy law, masking yung returns, mga information, di ba, dapat nun tingnan na ho ulit yan. No? Kunyari, dapat pwede mo na ho yan ibigay, lalo na kung sa gobyerno rin. No? Kasi makakatulong yan. Like for example, meron kayong application, di ba kailangan ng ITR. Hindi ko na kailangan mag-apply sa akin. Kasi at mag-apply, tapos dadalhin mo doon, sasabihin mo lang doon sa ahensya, sa BIR, padala mo na sa kanya. Di mas madali, di ba ho? So kailangan ho, pag-isipan na rin ho natin na baguhin ito. Pero, Commissioner Kim, curious, ano yung isang bansa pa na may bank secrecy law? Lebanon. Wow. We're in good company. Yeah. Teka, pinaprocess ko pa yun. Lebanon, ha? Yeah. May Ay, war pa sila. Oo nga eh. No, di ba? Pustahan. Mag-move on yan at tayo na lang magkakaroon ng huli. So, parang tayo rin yung walang divorce. Talagang advanced talaga ang Pilipinas at talagang unique talaga in many, many ways. Pero, Commissioner, yung sinasabi nila na nakitaan ng pag-movements, ano? Hindi naman yung mga gumagalaw ng mga malalaking amounts. Walang judgment. Pero ano ba normally ang indikasyon ng paggalaw ng mga pera sa isang account? Alam nyo, depende ho, ano ba relative yung malaking amount eh, di ba? Billions, kunyari. Billions. Kunyari, kung ang bank account mo normally, ang ending is a few million lang, pag billions yung pumapasok ng ganyan, yun may suspicion ka na may criminality na nangyayari. Or ginagawa kang dummy, di ba? Actually, ngayon may bagong batas tayo, no, na kunyari may account kayo, tapos pinapagamit nyo sa mga tao na mag-deposit doon at this is part of a crime, kasama kayo doon. Yan ho ngayon yung batas, no? At ang BSP, pwede niyang tingnan yung account at i-freeze ho yan. So, ang tawag doon sa batas na yan is AFASA law. Ay, yung FASA. So ngayon, meron na rin hong, di ba, may drug mule. Ngayon, meron hong money mule. So, pwede ho kayong file ng criminal case at pwede ring sabihin ng BSP, i-freeze yung account nyo dahil dito sa bagong batas na At ito. wala silang pakialam kung, wala akong kamali-mali na. Kala ko, legit yung negosyo niya, yun pala. Doesn't matter. Walang excuse ho yan. Kasi know your client eh. Di ba? Dapat alam nyo kung yun sa lahat ng pera na pumapasok sa inyo, saan galing at kanino galing. Pati mga bangko, of course, damay po dyan. Ano? Naalala ko noong unang era of impeachment, talagang isa-isang pinatitestify ang mga bank officers. Mukhang magkakaroon din ng ganong showdown dito, Commissioner Kim. At sinasabi naman ng mga nasa defense parang, sino na lang magtitiwala? Magkakaroon ng bank run, etc., etc. Yung isang bangko ay nagsara na nga yung isa doon. Although, I'm sure walang kinalaman sa impeachment. Pero, ano tawag dito? Ang pagbabayad ba, halimbawa, Commissioner, ng tax, ay indikasyon na, ibig sabihin, parang upright citizen siya. Hindi rin. Hindi porke nagbabayad ho ang isang taon ng tax, tama ho yung binabayad niya. Papa. Hindi rin porke malaki yung binabayad niya, tama ho yung ginagawa niya. Kasi maaring malaki na nga ho yung binabayad niya, pero dapat mas malaki pa doon ng kailangan niyang bayaran. No? So, hindi ho kayo pwede ng judgment na legitimate siya, okay siya, just because nagbabayad siya ng buwis. Yun. Okay, kasi sinasabi nila yung may mga, how often do you find situations as tax administrator, no? Perfectly filed tax returns, pero sa likod nito, meron palang tinatagong mas malaking horror story. Oh, like for example, ho, 'di ba, yung issue ng the previous commissioner Landis, 'di ba? Meron siyang pinapailan ng kaso na yung
may nagdinegosyo, naka-register siya, meron siyang mga resibo, pero ang negosyo lang niya is nagbebenta siya ng resibo. Okay. Pero wala siya talagang transaction. So mga negosyante naman, kasi gusto niya tumaas sa expense niya, bumibili siya ng resibo dito, no? At dinideduct niya yung full amount. So kunyari, 100 million yung resibo binili niya, babayaran lang niya ng 1 million, tapos yung 100 million madideduct niya. So, pag tinignan mo, parang legitimate, pero wala talagang negosyo behind it. So, yun ho yung problema. So, meron kayong malalaking kumpanya na supposedly nagbabayad daw ng tama, pero bumibili sila ng resibo na walang transaction behind. Kasi yung resibo, legitimate. Pero na sinasabi natin may fake transaction kasi walang negosyo nangyari. At ito naman ho nagbenta sa kanya, hindi rin niya nire-report, no? Pero pwedeng taksan yon. Pag nahuli mo Yung yan, resibo mismo. nahuli mo yan, no? So, dito sa kabila, hindi mo na siya pwedeng i-allow yun as an expense. Dito sa kabila, hahabulin mo as income, no? Yun. Ang weird doon, ano? Pero, papipiliin ka kaya kung ikaw yung customer, anong gusto mong gastos mo ngayon? Yung menu of expenses, kunyari. O wala, in general lang yan, parang halo-halo na yung mga expenses na yun. Sa resibo. Halo-halo yung expenses na yan. Kasi ito yung indicia kung paano rin nahuli, no? Kunyari, ikaw nasa restaurant. Diba? So, yung maresibo. Yeah. Pero ito, ang negosyo niya, let's say, is steel. Nasa restaurant ka, tapos yung resibo mo is GI pipe. So, saan mo, hindi siya, o kaya nasa restaurant ka, tapos ang resibo nitong kabila, sabihin natin, kotse. Diba? Paano pag varied yung kanyang mga business, Hindi, pero ikaw, yung bumibili ng Sabagay. resibo, yung okay. resibo mo, hindi, diba? Opo. O kaya, so may steel, so sasabihin mo, ginagamit ko naman, mag-i-inventaryo tayo na saan na yung steel na yan. At saka inventaryo rin, nagbenta ka, ginamit mo yung pakita mo na ginamit mo. Commissioner, nasa eksena po kayo at one point sa corona impeachment, ano? Looking back, ano yung mga leksyon na ang mga prosecutor ngayon ay dapat malaman and which mistakes they should avoid repeating, kumbaga? Well, I cannot say mistakes or what, no? But for me, because I'm a lawyer, and for me, I just think everyone should follow the law, especially since the prosecutor are congressmen who drafted the law. And the senator judges are senator, and they were the one who drafted the law. So they should be following what the law says, and they should not be above the law, no? Because diba? So para sa akin lang, in the proceeding, I think everyone just wants na the law is followed, the rules are properly implemented, at hindi ho, diba? Hindi ho ganito ang rule para dito, iba yung rule para dito, di ba? So, yan ho yung, para sa akin, yun lang yung issue. Kailangan ho, consistent tayo sa pag-a-apply ng principle. No? Kung sinabi natin na kailangan sundin natin yung batas, so lahat ng aspeto nun trial, kailangan sumunod tayo sa batas. No? Yung pag si Justice C.J. Corona noon, pumirma ng waiver. Sa bangko yun, Sa bangko, pero not opo. sa ITR. So, ibang issue ho yun. Opo. No? So, yun. Okay. May binanggit kayo sa isang interview kahapon, ano? Meron kayong, yung mga top taxpayers, let's say, ng of a certain year sa isang syudad, nilalabas pa rin ngayon yun. Kasi exception ho sa rule. Exception sa rule. Pero gaano kahirap mapapayag ang mga ito na hindi. ilabas yung ano nila? Hindi nyo kailangan siya hingan ng permission. Kasi ang batas nagsasabi na ang BIR kailangan maglabas ng listahan na yan. So whether you like it or not, lalabas ho yung listahan na yan.
Yun ho yung isang exception sa confidentiality ho ng mga ITR. No? So, kaya tatlo yung exception. Yung una, kailangan may permission ng presidente. Pangalawa, dahil nag-prepare ka nung listahan ng top taxpayer. Pangatlo, dahil yung ibang bansa humihingi sa iyo ng ITR ng mamamayan nila o residente nila. So, kailangan nyo ho ibigay sa kanya. So, para pag tinitingnan mo, parang ang pinakamayamang mga tao sa Pilipinas ay mga artista. Ano mo, ang artista, mas madali habulin. Kasi very Public, very visible. Public, visible, because that's how they gain their fame. Di ba? Whereas others, hindi sila public, hindi sila visible. Sabi nila, mali yung abogadong kinuha nila. Mali ang accountant na kinuha daw nila. Saan? Mali ang accountant daw na kinuha nila. Sinasabi. Hindi ko alam. Sorry po. Okay. Interesting po na usap. Yung RATS ba na campaign ninyo noon? Kami rate. Rate pala. Si Ratsi Coston. Okay, sorry. Medyo ako tungkol dyan, pero okay. In some form, probably, nagko-continue pa naman siya, di ba? Tinutuloy pa rin. They are continuing it. Yeah. I see. Okay. So, meron kayong sinight din. Ito, last question ko na lang po ito. Of course, in-explain nyo na yung kaibahan ng fishing expedition sa yung lehitimong paghanap ng particular talaga ng mga ano. Yung, ironically, ginamit ito ni CJ Corona dati, itong isang napakalumang batas, RA, mula pa 1955, 1397, 1379 po ba ito? Yung ginamit sa state ni Marcos. Ano ho? Yung unexplained wealth, no? Yung ginamit para makuha yung yung sa Panama na property ng mga Marcos. Ginamit ni CJ Corona, no? Yung Marcos. 2012, Arelma decision. Ito po, na-forfeit yung assets ng Marcos in favor of the state. Pwede ho bang mai-apply pa rin halimbawa ito kung hindi maipaliwanag talaga itong ganitong batas? Alam mo, yung batas sa anti-graft and corruption, yun hong pag-recover ng yung galing sa corruption, hindi ho nagpa-prescribe. So, forever and ever ho yan, pwede mong habulin. Ang gobyerno, pwede siyang humabol ho nung lahat ng property na fruits of that corruption. The law is very clear on that. Yun ho, walang prescriptive period. So, pwede yung habulin kahit kailan. Ultimately, babagsak ito sa debate na, ano ba dapat ang saan tayo mas tumalima? Yung utos ng konstitusyon o yung karapatan ng individual na pangalagaan ng kanyang pinaghirapan, inipon, mga ganun po. Alam nyo, ang Constitution, may Bill of Rights rin ho yan eh. So, inaalagaan rin ho yung right ng tao. No? Pero, so, kung yan, inaakusahan ka, may Bill of Rights, may right ka against self-incrimination, mayroon kang right to defend yourself, and right to only yung mga evidence na admissible lang, na pwedeng gamitin sa iyo. No? Sa isang demokrasya, or maskin hindi demokrasya yung bansa, hindi naman unlimited ang right ng tao. It's always, meron hong parameter ho yan. No? Kasi hindi ka naman nag-iisa sa mundo. Meron ka hong katabi, no? Meron maraming tao around you. So there's a limit of what you can and cannot do, di ba? Well, I mean, there's no such thing as unlimited freedom or rights, no? Wherever you are, walang ganon, no? Walang absolute. Maski nasa Russia ka, hindi ka naman unlimited rights. Nalilimit ka ni Putin. Ang ganda na example niyo, Russia talaga. Hindi, kasi yan yung communist eh. Compared to democracy, di ba? Uy, democracy na raw sila, sabi ni Putin. Well, anyway. Alright. Maraming salamat po. Marami pa akong gustong itanong, pero thank you po. Itong susunod natin mga kausap mamaya, Commissioner
Pulitzer Prize winner, malaki ba pwede i-tax doon? Hindi ko alam. Ano ba yung premyo nun Pulitzer Prize niya? Ay, tax-free yata yun. Sa States kasi generant yun. No? Pero maraming salamat po for BIR Chief Kim Henares. Maraming salamat, ma'am. Sige po. Thank you rin po. All right, don't go away. Political Beat will be right back after this break. Injection eh. The Armed Forces of the Philippines has a new Chief of Staff, General Antonio Nafarete. To help us understand what this appointment means for the military, we're joined by our One News defense editor and so far the only standing, living, breathing Filipino Pulitzer Prize winner for international journalism, Manny Mogato. Manny Mogs, welcome to Political Beat. Thank you, sir. Thank you. And I'm happy to be here, honored to be interviewed by the one and only Lourdes de Vera. And it's a great honor for me to interview you, sir. Thank you. Okay. First of all, okay, ang background ni Nafarete, sinasabi, true blue scout training, army guy talaga. Sinasabi nila, no? Tama ba? Combat experience. Combat experience at Mindanao talaga. Mindanao. He has been in the Zamboanga and Cotabato areas for a longer time. But he was also the chairman of the ceasefire committee with the MILF. Ano ibig sabihin pag ganun? So may combat at the same time, may ganyang experience sa diplomasya. Well, ang good thing is he was able to maintain yung ceasefire between the Moro Islamic Liberation Front and Philippine Government Forces. As you all know, that after the peace agreement was signed during Aquino's time, there has been a very low incident of fighting between the Moro rebels and the government. Actually, the level of vertical violence has gone down to almost zero. No, walang labanan between the MILF and the rebels. Kung meron mang labanan that is happening in central Mindanao, it's between two feuding MILF rebels or other rebel forces against another rebel forces, which means this is more horizontal violence. Okay. So si Nafarete is a member of PMA class, yung Big Kislay of 1990. Yeah. So, sino-sino ang mga kilalang mga galing sa batch na ito? Aba, yung Air Force Chief. Air Force Chief. Oo, si Lieutenant General Arthur Codura. E yan ba, isa rin sa mga napipisil na mga pangalan? Nasa shortlist. Nasa shortlist. Nasa shortlist. Okay. Sino-sino pa ang mga top contenders for Chief of Staff? Yung talagang alam ko na gustong-gusto ni Secretary Teodoro, yung dating ISAP Chief, na ngayon Deputy Chief of Staff, si Lieutenant General Edmundo Peralta. ISAP, hindi Air Force. Hindi, Army yan. Army din. Army Okay. din, oo. Actually, ito yung naipit sa Senate Di ba? Isa, okay. Oo, yung, isa di sa ba, dalawa. Lima yung... Lima pala, sorry. Lima, Oo. isa yung number 1 doon. Kasi he was being promoted from 2-star to 3-star and from ISAP to Deputy Chief of Staff. Gustong-gusto to ni Secretary Teodoro because he's the one protecting the first family as an intelligence chief. Parang yung Zagala dati. Yun ba yun? Sagala is PSG. PSG. Oo. Oo. Pero when you say protecting... Well, in what he way? protecting not only the first family but also the country because he is the head of the intelligence. Oo. Okay. Bago tayo mag-zoom in kay Nafarete, sa ilang taon na pag-upo ni Browner as Chief of Staff, ano yung mga significant achievements niya?
Well, Mukhang natutok lalo tayo sa yung medyo external security. Ano? yes, pero ako, I would credit General Bronner for resisting the temptation to intervene, no? Kasi last year, di ba? Ay, May tumatawag ng mga retired, tsaka, Ay, oo. nasabi, mag-withdraw ka ng support kay President Marcos. Parang ala General Ramos. Reyes. Aries. Ayun, Okay. 2001, no? Pero si General Bronner stayed apolitical and professional. So I think that we should give credit to his character. No? Laging ginagamit yung term na professional to refer to the moral courage to resist certain calls. No? Yes. Oo. Pero walang tumawag kay Ramos na professional noong 1986. Kasi medyo political yun eh. Oo nga eh. Oo nga eh. At that time, masyadong charged yung situation coming from a snap election na sinabi ni dating Secretary Juan Ponce Enrile na dinaya daw ni dating President Ferdinand Marcos. So iba yung sitwasyon. Iba yung situation ng 2001 when General Reyes heeded Iba rin yun. the call of the people to intervene and withdraw support from President Joseph Estrada. Para medyo masaklap pa na at fairly recent na masaklap na example yata yun. At kasi yung... Okay. Ano ba ang mga... Of course, yung tenure ni Browner is not without criticism, ano? Ang dami, Oo. Yung modernization, sinasabi, no? Habang nag-expand yung military capabilities ng mga kapitbahay natin. Usapin pa rin ba ito ng budget, Sir Manny? Malaking usapin yung budget, no? Kasi actually ang ating defense budget is approximately almost over a little 1% of our GDP. No? Kung ang GDP natin mga 300 trillion pesos, so mga dapat 300 about more than 300 billion yan, yung 1%, no? Pero ideally, dapat ang sinasabi ni Defense Secretary Teodoro, mga 3% ang defense budget natin Oo. to Pinaka-ideal. modernize, no? Pero kasi ang defense budget natin, hindi naman kasama dyan ng modernization. Hiwalay pa yan. Ganon? Oo, kasi yung modernization is a trust fund. Okay. Oo, Gets. pero ang problema, no, yung mga lawmakers natin did not pay attention to the modernization. For example, this year, ang binigay lang na fund for modernization is 40 billion. No? Although, on paper, about 90 billion. Pero yung 50 billion dyan, unprogrammed. So, wala pang pera. Ang may pera lang, yung 40 billion. Ngayon, kung tinignan mo, parang malaki 40 billion. Pero pag tinignan mo maigi, halos 90% ng 40 billion na yan, nagastos na. Oo. Pinambayad dun sa mga binili nung panahon ni Gets. Duterte. Gets. Oo, kaya na-obligate na. So, ang naiiwan lang, parang mga 10 billion o less than. At may mga operability issues pa yan. Mga interoperability issues. Marami dyan sa mga gamit na yan ay malamang hindi na rin napapakinabangan. Hindi, puro bago yan. Bago. Okay. Ang problema mo lang dyan, iba-iba ang pinanggalingan. Yung aeroplano mo, South Korea, may mga aeroplano galing Brazil, may mga system na Israeli at European. So dapat ma-integrate yan. So diyan tumutulong yung Amerika by giving us funds for integration do sa command and control. Yun. Okay. Pero yung mga joint commands, no? Yung mga joint forces, halimbawa, yung sa mga branches ng military, mukhang may significant achievement din daw siya doon. Bago kasi yung bago lahat yung mga joint commands na yan, yung logistics, communication, intelligence, sa panahon lang yan ni Gibo nangyari.
Oo, kasi yung ating armed forces is slowly transforming from a counterinsurgency force, no, puro laban sa NPA, Abu Sayyaf, to an external defense force, maritime security, maritime domain awareness. So, mas pinapattern natin yung structure natin sa Amerika, no? So maybe in the future, yung ating chief of staff magiging insignificant na yan para siyang chairman ng Joint Chief of Staff ng Amerika, no? Wala talagang power kasi parang magiging personal staff ng presidente. Akala ko sasabihin mo, kasi magiging AI na yung defense secretary. Kasi ang real power ngayon nasa mga area command. Gets. Oo, yung kunyari Western Command, he commands all the forces in Palawan and Correct. neighboring Correct. seas. So, andun ang real power. Pero, Parang yung SINPAC, Yes. yung Indo-PACOM ng Amerika. Na he controls all forces, Army, Navy, Air Force, Oo. doon sa area niya. makabago. Kasi wala na yung may isang parang Eisenhower or MacArthur na pati yung paraan ng pakikipagdigmaan na parang frontline na may mga tangke-tangke, wala na yun. So, Meron pa rin yun. Kaya lang, siguro, depende sa contingency. cyber capability. So, mukhang nagtumutok din dyan itong si Browner. Cyber capability, space, no? Space, tsaka yung tinatawag nila na modern warfare, drones. Teka, bukas na lang yung word of the Lord. Parang mas maganda itong usapan with Mr. Mogato. Manny Mogs, okay. Professionalize the institution, sinasabi nila, no? Yung sinasabing, bakit nga ba yung pagiging professional, no? So far, itong past few, ano ang nang susi dyan? Alam mo kasi, importante yung pagiging professional kasi kung babalikan mo yung... Maliban sa sahod. Hindi, balikan mo yung ating history ng military. Galing sila sa interventionalist at adventurism. Yeah. No, na nagkaroon ng maraming kudita nung panahon ni Cory Aquino. So parang nagkaroon ng messianic complex yung ibang leaders ng military. Na hindi na nagot sa mga kasalanan nila. Yes. So little by little, step by step, binabalik nila yung military doon sa traditional na dapat nilang gawin. Yung mandate nila to protect and serve the people. No? So, At yung dapat hindi sila political. yung civilian supremacy pa rin. Yan. Mahalaga. Pero alam mo, parang malabo mangyari. Bakit? Kasi yung structure ng military natin, no? Like, bakit army? Kasi yung army natin, medyo may konting politika yan eh. Sige nga, tayo lang dalawa nag-uusap dito. Kasi ang commander ng military, may area na inalalagyan. Territorial sila eh. No? So, dumadaan sila sa commission on appointments. Nako. Diba? So, alam ba sa military, yung promotion from lieutenant hanggang kapitan, automatic yan. Every certain period of time. No? So, pag naka 10 years ka na sa military, usually kapitan ka na. No? Pagdating mo ng lieutenant colonel, general, dyan na yung politika. Kasi naghahanap ka na ng benefactor. Gets. No? So, kunyari, ikaw yung army commander sa isang lugar. Sabihin ng congressman, kung bahala sa'yo, maglagay ka ng tropa rito sa, sa probinsya ko dahil magulo eh. No? So, siyempre, sige, congressman, papadala ko dyan ng isang batalyon. Yan. So, may parang police. Oo. Di ba yung police, merong interaction Yes. with the politicians, kaya may politika. No? So, actually, yung army, may ganun din. Pero ang Air Force sa Navy, puro technical yan eh. Puro lipad lang yan. Tsaka barko ng barko sa dagat, walang gaanong interaction sa politika. Ang sinasabi rin nila, yung mga chief of staff daw na galing army kasi by nature nung ating kasaysayan, mas may combat experience daw itong mga to kumpara mo sa mga nasa Air Force, halimbawa. Oo nga, pero Sino yung huling Air Force sa chief of staff natin?
Marami na tayong Air Force na Chief of Staff. Di ba si Santiago? Yung Hindi. putol ni Miriam Payate ho? Si Benji, defensor. Marami na yan. Nagsimula kay Pelayo, kay Asidera, kay Defensor. Marami na, no? Marami ng Air Force Chief. Ang Navy, wala pa. Isa pa lang, si Biason. Hindi pa Navy, Marines pa. Oo nga, no? O, tama. Oo. So, karamihan, Army, kasi we've been fighting counterinsurgency, yung NPA, for more than 5 decades. No? Actually, matagal na. 1969 sila nabuo. No? Pero, Sir So, Manny, sabihin, talagang ang experience natin, fighting insurgency, so mas lumaki yung army natin. Kaya siyempre may service rivalry. Mas gusto ng army maging chief of staff. gets. Oo. Okay, pinaparap na tayo, no? Maraming salamat. Okay, so siguro sa isunod na pag-usapan natin, anong asahan dito sa bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat ang ating One News Defense Editor, Manny Mogato. Thank you very much. Yun, no? Ituturo ka ba sa Uste? Oo. All right. And this has been the Political Beat. This Tuesday, 21st of July. I'm Lourdes Vera. Enjoy the rest of your evening, and we all deserve a long, big break.